naman tayo sa Kongreso, isa pa ito. O, ipinapasa daw yung panukalang batas na death penalty. Pero alam niyo ho ba, maladnaw pa sa gatas na panis. Death penalty. Anak ng baka, walang kasong, yung mga may kaso sa droga, hindi pwedeng kasama sa death penalty. Yung mga magnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno, hindi kasama sa death penalty. Yung plunder, tinanggal ninyo. Putragis. Bakit pa tayo nag-death penalty kung wala naman pala hindi kayo kasama dyan, mga buang? Oh. Kasi baka mamaya sumabit ako dyan, Erwin, Baka mamaya, makasuhan ako ng plunder, ma-death penalty ako, ma-lethal injection ako. Dapat lang! Tama lang! Pagod na ang bayan sa pagnanakaw ninyo, mga lintik kayo. Ilang taon nyo nang ginagahasa, sinasamantala, pinagsasamantalahan ang kaban ng bayan. Ilang administrasyon na, ilang gobyerno na. Walang kayong puknat sa pagnanakaw. Senador, congressman, gobernor, mayor, konsehal, pulis, lahat nagnanakaw. Anak ng... Wala Kaya, death penalty, walang plunder. Ibig sabihin, yung opisyal na magnanakaw, hindi makakasuhan ng death penalty. Hindi masasintensyahan ng bitay. Dahil hindi nila isinama. Tingnan mo mga ulupong na ito. Napakagaling talaga ng mga ulupong na ito Kalain mo. Kasi nga naman, pag sumabit sila, pag nahuli sila, death penalty sila. Hoy, mahiya naman kayo sa pagmumukha ninyo. Isama ninyo yung plunder. Para pantay-pantay. Isama ninyo rin mga may kaso ng droga, rape, lahat. At hayaan nyo si judge mag-decide kung anong sentensya sa'yo. Hindi yung kayo pa lang dyan, may mga vested interest din kayo. Papa-aprubahan ninyo death penalty, pero walang plunder. Gayahin nyo sa ibang bansa, sa mga Korea, sa mga China. Pag nagnakaw, pugot ulo. Anong exempted? Mahiya-hiya naman kayo mga mambabatas. Isama ninyo dyan yung plunder. Hindi yung papalusutin ninyo ang death penalty. Ang ilalagay nyo lang dyan, rape, murder. Ay, paano naman yung nagnakaw sa kaban ng bayan? Paano naman ito, sir? Yung mga nagnakaw na senador, yung mga nagnakaw na congressman, yung mga pangulo na nagnakaw, mga vice-presidente, mga mayor, gobernor, congressman, konsehal, hindi makakasuhan ng death penalty. Paano na lang kami sibilyan? Paano kami? Yung mga nagbabayad ng buwis, na halos magkandakuba kami sa trabaho, kinukuha niyo yung buwis namin. At pagkatapos, wawaldasin nyo lang. At pagkatapos, absuelto kayo. Hindi kayo madi-death penalty, magnakaw kayo ng 50 million pataas. Hindi naman po pwede yata yan. Sige, House Speaker Pantaleon Alvarez, sir, ituloy nyo yan. Idagdag ho ninyo dyan yung plunder. Yan po ang gustong makita ng mga kababayan natin. Hindi yung i-exempted yung sarili nyo. Porket kayong gagawa ng batas para safety kayo. Para safe kayo sa kasong ito. Huwag natin isama ang death penalty. Baka sumabit tayo dito. Congressman ganito. Kabayan, baka sumabit tayo dyan. Huwag natin isama ang death penalty, ha? Huwag mong ilagay dyan. Isa rin loko-loko. Oo, pare. Ano ako, gago? Sa ilalagay ko death penalty, di para ko pinukpok yung ulo ko ng maso. No. Ilagay ninyo dyan yung plunder. Yan ang numero 1 dapat. Para tumigil na ang pagnanakaw. Walang katapusan It's a recycle. It's a ikang ongoing process Ha? Pagpalit ng administrasyon, ibang administrasyon na magnanakaw na naman. Pero kung meron tayong mga death penalty para sa mga ganyang kaso, di ala tayong problema. Magpalit man ng administrasyon, nandyan pa rin yan. Pag nahuli ka, kasuhan ka, death penalty ka. Kay congressman ka dyan, kay senador ka dyan. Dapat mas may masampulan. Pag may masampulan na senador, congressman, tignan mo, titigil yan. Promise. Mario Joseph, hindi yung
huwag natin isama ito para natin pinukpok ang ulo natin. Lalagyan natin ng death penalty itong yung plunder, isama natin ng plunder sa dito. Baka isang araw mapatay tayo. Masintensyahan tayo. Dapat lang! Dito ho muna tayo sa... Ito naman ho, kinabubwisit ko mga kapatid. Obvious na obvious para tayong pinapaikot-ikot ng mga mambabatas natin diyan sa Kongreso. Ipapasa nga nila yung death penalty. Pero tingnan mo itong kalukuhan ito. Ipapasa nila yung death penalty, pero wala yung plunder. Para po sa kalaman ng ilan, ang plunder po ay kaso ng isang opisyal pag nagnakaw ka sa kaban ng bayan. At dapat isama sa death penalty yan, pero hindi. Sabi ng mga mambabata sa Kongreso, but hindi kasama ito. Pati rape, hindi rin kasama. Bakit? Ano pang klaseng death penalty yan, sir, kung wala namang rape, walang plunder? Sino yung death penalty nyo? Anak naman ng saging, Nasa linya po ng aming telepono si Dante Jimenez, isa po sa mga advocate nitong death penalty noon pa man. Siya rin po ang founding chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, isa pong non-government organization na nagsusulong ng death penalty at tumutulong sa mga biktima ng karahasan. Magandang umaga, Mr. Chairman Jimenez. Magandang umaga naman, Erwin, at sa mga nakikinig sa'yo. Ewan ko, pero ako sir, buisit na buisit, mabasa ko na hindi raw kasama ang plunder, yung pagdanakaw ng gobyerno sa kaban ng bayan, pag nakasuhan, hindi siya kasama sa death penalty. Pwede ba yun? Kayo ba okay lang ba sa inyo, sir? Una, Erwin, let me be very clear now. Sa aming position kasi, nung kami umatin ng hearing, aside from illegal drugs na dapat mapatawan ng death penalty, mga drug trader, manufacturer, at saka yung mga traffickers, no? Kasi ang pusher victims, as far as we're concerned, yung user victim yan, okay? Right. Except, of course, yung mga pusher. So, kasama po sa aming panukala na dapat kasama ang plunder. Because why? Plunder is corruption. Correct. Poverty is corruption. Correct. Trillions of pesos are being squandered and plundered by public officials. So, ayan po ang rason bakit maraming mahihirap. Sagot na rin niya sa katalungan ng mga ayaw sa death penalty. Ang mga tatamaan daw ay mga mahihirap. Precisely because there is corruption, di ba? Maraming mahihirap. So, sa amin yan dapat kasama ang plunder at saka yung mga complex crimes. Ano po ito? Yung rape with homicide. Ni-rape na anak mo, pinatay pa, sinulog pa, at i-cremate pa. Now, ito example yung sa South Korea, ulitin ko ulit. Finlash pa, kinremate pa, finlash pa. I mean, these are heinous crimes na kahindik-hindik na. Hindi ang mga nagpaggumawa niyan, dapat talaga patungan ng death penalty as a kaparusahan sa nilang ginawang karumal-tuman na krimen. So yun ang aming pong panukala. And with the initial daw, sinasabi naman ng speaker, initial daw, yan muna sa illegal drug trafficking. Anyway, totoo yun. 80% of our cases are drug-related, Erwin. Pero babalik na naman tayo ulit sa table, discussion na naman. Ba't hindi na lang sana one time na lang? Bakit hindi na lang kaya, sir, since nag-attend kayo dyan, bakit hindi na lang niya i-propose niyo lahat ng mga karumal-dumal na krimen, rape, drugs, plunder, lahat ng mabibigat na kaso, isama na rin. Kasi anong klaseng death penalty ito? Magiging malabnaw ito, watered down, ika nga na death penalty bill. Sus Mario, sir, kung piling-pili lang ang 2-3 kaso lang ang pwedeng isama dyan. Dapat lahat na isama dyan, lahat ng, lalong number 1, yung pagnanakaw ng opisyal ng gobyerno para matigil na itong korupsyon once and for all. Tama yun. Natapos na kasi yung mga public hearings. Sila po ay nasa botohan na. Kaya very crucial ang third taong mo doon, third reading para mapapagbotohan na naman. Sa Senado, that's another story. So sa amin dyan, sana tingnan nila dun sa point of view where ang mamamayan,
16 million really voted for the president, di ba? Correct. One of his promises was to balik ang death penalty on heinous crimes. Correct. Ito ang mga nabanggit natin. Tapos, inabang na ng basis niya, may mandate ang presidente sa taong bayan. Tama. Kahit na ngayon, magbotohan magano tayo, plebiscite, o ano ba mauri ng mga death penalty papatawan. Sigurado ko majority of the Filipino people will vote kasama ang plunder at saka yung mga complex crimes na yan. Kaya nga sir, dapat talaga siguro mabantayan ito, huwag maging watered down na bill ito o na law, itong death penalty. Dapat to kasama dyan, number 1, mangunguna death penalty, yung plunder, pangalawa yung rape, sus Mariuset, na with murder, tapos yung mga drugs na yan, Diyos ko po, iyan po, isama lahat yan mga yan, dahil kung wala, ano bang silbi ng death penalty dito kung iisang kaso lang at ang kaso drug pushing, sus Mariuset, ano mangyayari dyan? Tapos, alam mo, nakakalungkot pa dito, ang simbahang Katoliko, nakikialam pa. So, kami mga biktima, ang sabi nga namin, bakit ganito ang simbahan natin? Hindi kami, ito I will tell you now, we wrote already the CBCP for an audience with them, and naka-schedule kami magkaroon ng meeting sa March 13. Tinanggap na po namin yan. Kami nga nag-reach out sa kanila to explain to them various issues na about the position of the victims. So, Naku, naputol. Ay, balikan nyo si Mr. Chairman Jimenez. Ang punto lamang ho namin dito, ang sa akin lamang ho, ay doon sa mga mambabatas natin, sa mga congressman natin, mga sir, mahiya-hiya naman kayo sa pagmumukha ninyo. Ipapasa niyo yung panukalang batas na yun, tapos exempted kayo. Why? Exempted kayo dahil sa plunder na yan. So, pag may nahuling isa sa inyo na nagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pondo ng bayan, hindi death penalty, kulong lang, parang ina-anticipate na ninyo na isa sa inyo makukulong. Ina-anticipate na ninyo para makaiwas kayo dyan, hindi niyo isasama sa death penalty ang plunder. Huwag naman hong ganun. Tama, Mr. Chairman? yes, tama yun, Erwin. At sabi ko nga sa'yo kanina bago tayo putol, meron kami nakaschedule na meeting, dialogue with the CPCP. Hopefully, maintindihan nila ang posisyon ng mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen. Kasi sila, masyado silang aktibo sa paglalabi na huwag ipasa ang death penalty law. So, sa kami nang reach out na. So, hopefully naman ay maintindihan nila ang posisyon. Kasi, hindi sila nag-reach out sa victims Sila lagi parang impression namin, parang sila Commission on Human Rights na pro-criminals. Alright, Mr. Chairman Dante Jimenez, VACC Founding Chairman and President. Maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay ang VACC. Thank you po. Thank you. Kinakagalit ko lamang mga kapatid. Gagawa ng batas ito mga mambabatas natin sa Kongreso. Pagkatapos, hindi nila isasama ang plunder. Bakit? Sige, paliwanag nyo. Papayag ako kung may paliwanag ninyo ng tama kung bakit hindi kasama ang plunder. Ang plunder po kasi pag nanakaw, isang opisyal ka ng gobyerno, magnanakaw ka, nanakawin mo ang pondo ng bayan, kaso mo plunder. Alam nyo ba na mabigat nga ngayon wala nga kwenta Yung plunder, kailangan 50 million muna ang nanakawin mo para makasuhan ka ng plunder Yan yung sa batas natin. Walang biro ho. Kailangan yung isang opisyal magnakaw muna siya ng 50 million para pasok siya sa plunder. So pag ninakaw niya 49.5 million lang, hindi pa plunder yun. Kita mo katarantaduhan na yan. Pero yung isang empleyado sa City Hall, magnakaw lang ng dalawang ballpen o isang rim ng bond paper, kakasuhan ka agad. Kulong ka agad. O yung isang mekaniko sa motor pool, magnanakaw lang ng 1 litro ng gasolina,